What is the basis of this definition? Magkasundo dun sa second degree of consanguinity and affinity. Paragraph K of Republic Act number 6713. Within the fourth civil degree of consanguinity or affinity, including bilas. Why does the proposed measure depart from this definition, Madam Sponsor? For purposes of this anti-dynasty law, as I said earlier, the committee report proposes to define relative up to the second degree. This bill, Madam Sponsor, Sir President, will have the effect of amending the definition of relatives under Republic Act 6713. Hindi po natin binabago ang definisyon ng relative sa ibang mga batas. Dahil gaya po ng nabanggit ko kanina, ang definisyon ng relative dito sa panukalang ito ay lamang para sa for purposes of this act. Baka po kasi magkaroon ng problema, Madam Sponsor, na may dalawa tayong magkahiwalay na batas. Na-appreciate ko po, Mr. President, ang concern ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac. Pero Bakit masyado mo namang pinaliliit yung definition kung ang pag-uusapan ay yung pagtakbo sa ating halalan? for the purposes of this act, ang ipagbabawal po ay hanggang sa second degree po, Mr. President. Meron po bang pag-aaral na ginawa, masusing pag-aanalisa na ang kabawalan lamang ay nahangga sa second civil degree of consanguinity or affinity na napalitaw na kapag ka third degree halimbawa o fourth degree, wala nang masyadong evil na ina-address. Sa makatwid, pagka nasa fourth degree of consanguinity ka na or affinity, napatunayan po na talagang kukunti na lang ang maaaring masama na idudulot ng political dynasty. Una, wala namang claim na wala ng evil, no? Wala ng harm yung involved sa fourth degree dynasties. So, Madam Sponsor, talagang kaya lang natin sinet lang sa second degree of consanguinity and affinity para lang maumpisahan natin. Pero sa isang hakbang na hindi lang for compliance, hindi isang hakbang na walang kwenta, pero may kwenta naman. Paano po kung tatlo yung mistresses? Sana po dito sa chamber natin, Mr. President, wala naman pong ganun. Alam ko wala naman po yata. Mahalaga po, Mr. President, yung sinabi ng good gentleman na yung fact na pareho po. Bakit kinakalat mong tayo? Hindi naman naging tayo Mr. President, I move that we recognize the sponsor of the measure, Senator Risa Ontiveros, and to interpolate the distinguished colleague, Senator Rodante Marcoleta. Senator Risa Ontiveros recognized. Senator Dante Marcoleta is recognized to interpolate. For the record, Senator, the Majority Leader, I do not see my name here. I am registering to interpolate. Maybe later Okay. or tomorrow. So there's Senator also the Senator SB, Lacson. Senate President, Senator Ping Lacson, and Senator Bam Aquino. Yes, All right. Mr. President. We take note of that. So, the senators are recognized. You may proceed. Thank you, Mr. President. Just a few questions, Mr. President. Yes, gladly, Mr. President. Thank you. Madam Sponsor, Section 3 of this bill defines relative as referring to a person within second civil degree of consanguinity or affinity, whether legitimate or illegitimate, full or half blood. What is the basis of this definition? Mr. President, good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, dinesisyonan po ng Committee on Electoral Reforms na sa paghahanda ng committee report batay dun sa 7 panukala ng 8 sa ating mga senador sa ngayon ay magkasundo dun sa second degree of consanguinity and affinity. Bilang for one, ito po yung ipinayo ng Commission on Elections na pinaka
implementable o pinaka-enforceable na degree of consanguinity and affinity, Mr. President. I ask this question, Madam Sponsor, Mr. President, because Section 3, Paragraph K of Republic Act Number 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, define relatives as referring to any and all persons related to a public official or employee within the fourth civil degree of consanguinity or affinity, including bilas, inso, and balae. Why does the proposed measure depart from this definition, Madam Sponsor? Mr. President, the good gentleman is right in his citation of the other law, but for purposes of this anti-dynasty law, as I said earlier, the committee report proposes to define relative up to the second degree. In spite of the fact also, Mr. President, na yung sariling bill nitong representasyon at nung isa pang author, si Senator Robin, ay nagpanukala ng ban hanggang sa fourth degree of consanguinity. Ito pong committee report ay isinasaalang-alang din yung mga inputs mula sa hearings at yung marathon consultations din na ginawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Itong degree of prohibition, yung second degree, ay magbibigay daan po sa mabisa at saka doable nga po na investigasyon o review ng mga kandidato. Dahil madali namang pong magiging available yung mga birth certificate, marriage certificates o di kaya certificates of no marriage. At dagdag pa po doon, Mr. President, may mga pag-aaral na nagpapakita na kahit daw po second degree dynasty ban ay mag-free up na po at mag-i-impact na sa 30% ng mga elective positions. Ito pong datos in particular bunga ng pag-aaral ng ASOG, Ateneo School of Government, Mr. President. So, this bill, Madam Sponsor, Mr. President, will have the effect of amending the definition of relatives under Republic Act 6713. Oh, we are not changing, Mr. President. Hindi po natin binabago ang definisyon ng relative sa ibang mga batas. Dahil gaya po ng nabanggit ko kanina, ang definisyon ng relative dito sa panukalang ito ay lamang para sa for purposes of this act, Mr. President. Baka po kasi magkaroon ng problema, Madam Sponsor, na may dalawa tayong magkahiwalay na batas na merong dalawang interpretasyon kung ano ang ibig sabihin ng relatives. Yun lamang po kasi baka sa dako-dako roon ay makita natin na meron palang implikasyon ang dalawang batas na magkahiwalay ang pagkakaintindi doon sa terminong relative. Yun lang po ang aking gustong matingnan mabuti dyan. Na-appreciate ko po, Mr. President, ang concern ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac. Pero hindi ko po sineshare yung pag-aalala nila dahil po yung definition po ng relative sa panukalang ito ay para lamang dun sa scope ng prohibition tungkol sa political dynasties. Samantalang mas sumasaklaw yung dun sa sinight ng good gentleman dun po sa Code of Conduct for public officials. And pwede po tayong mag-introduce ng omnibus provision later on na sasabihin explicitly na itong definisyong ito ng relative ay hindi po nag-aamyenda sa ibang mga batas. Dahil particular lamang po ito sa purposes nitong act, Mr. President. Totoo po yun, ngunit ang aking kinatatakot dito, itong mas malawak na kahulugan ng relative sa 6713, ang layunin niya ay para sa ganon yung aplikasyon ng batas ay mas malawak. Dito naman sa bill na ito,
na kinukonsider po natin, gusto rin natin na yung sentido ng relative ay maging malawak din para sa ganon, yung mga bawal na, yung kabawalan, mas malaki yung range niya. Hindi yung parang nakukonstrict natin para bang maring sila sabihin nila, bakit masyado mo namang pinaliliit yung definition kung ang pag-uusapan ay yung pagtakbo sa ating halalan. Samantalang mas higit yatang i-consider na palawakin mo dahil ang pinag-uusapan dito ay sino ba yung karapat-dapat lamang na ihalal. Hindi ko po sinasabi na mas mataas ang uri ng proposed bill kesa dun sa isa, ngunit yung kanyang sentido po ay kinakailangang mag-apply. Kung halimbawa doon sa 6713 ay kinakailangang matukoy lahat o palawakin yung kakayahan ng batas para habulin yung dapat habulin. Parang dito naman sa ating proposed na batas, parang pinaliliit naman natin yung sitwasyon para yung batas naman ang mag-ooperate. Yun lang naman po ang aking tinitingnan. Muli, Mr. President, salamat po. Sa totoo lang, gaya ng nabanggit ko kanina, yung sentido, to use the word ng good gentleman, nung original na panukalang batas nitong representasyon, and I would also take the liberty of citing yung kay Senator Robin, ay pareho po ang nais dun sa sinasabi ng good gentleman ngayon. Nga lamang, ang naabot po namin dito sa committee report at tinitindigan ngayon itong representasyon bilang tagapangulo ng komite ay hanggang sa second degree. Dahil nga po sinaalang-alang yung mga inputs at feedback dun sa hearings at saka consultations dahil mismo ang COMELEC ay nagsabi na yung second degree ang sabi pa nga po nila, Mr. President, good gentleman, the only enforceable option at magbibigay daan na rin sa effective at doable na investigation or review. At yun na nga po na kahit dito pa lang sa pag-ban ng dynasty to the second degree of consanguinity and affinity ay makaapekto na sa halos 1/3 ng mga elective positions. So kumbaga, hindi siya walang kwenta. May kwenta po siya, Mr. President. So at tingin po nitong representasyon, pwede pong mag-coexist ng magkatabi yung Code of Conduct at itong panukala na tinatalakay natin ngayon para sabihin na beyond the second degree of consanguinity and affinity, at least for now, kung ito po yung unang batas natin sa anti-political dynasty na maipapasa, na hindi magiging unethical by the sentido nung batas na binanggit ng good gentleman ang pagtakbo o pagsilbi sa public elective positions. Pero for the purposes of this act, ang ipagbabawal po ay hanggang sa second degree po, Mr. President. Meron po bang pag-aaral na ginawa, masusing pag-aanalisa na ang kabawalan lamang ay nahangga sa second civil degree of consanguinity or affinity na napalitaw na kapag ka third degree halimbawa o fourth degree, wala nang masyadong evil na ina-address. Sa makatwid, pagka nasa fourth degree of consanguinity ka na or affinity, napatunayan po na talagang kukunti na lang ang maaaring masama na idudulot ng political dynasty. Nagkaroon po tayo ng masinsinang pag-aanalisa o merong nagawang isang pag-aaral na talagang nakita natin. Pagka pala hanggang dalawa lang, okay na. Yung third degree, yung ibabawal lang pala hanggang sa second degree. Pero pag third degree na, malaya na kasi wala na, malinis na pala eh. Second degree, lalong mas malinis na. Kaya pabayaan na natin, hindi na masasakop ng political dynasty. Okay lang po bang malaman kung nagkaroon ng talagang malawakang pagsusuri sa bagay na ito? Actually, Mr. President, una wala namang
claim na na wala ng evil, no? Wala ng harm yung involved sa fourth degree dynasties. Nga lang na napatunayan na yung second degree of consanguinity and affinity na prohibition ay workable. Binasa nga po namin sa position paper ng COMELEC na nagsabing may administrative difficulties in enforcing beyond the second degree. Gayon din po, Mr. President, good gentlemen, yung mga resource persons mula sa Lente at mula nga po sa Ateneo de Manila University among others ay nagsabi na batay sa kanilang mga pag-aaral, mayroon na pong meaningful change dun sa pagsisimula sa pag-prohibit sa dynasty sa second degree of consanguinity dahil ayon nga sa kanilang mga pag-aaral, 30% of seats ay ma-free up na. Of course po, yung ibang mga resource persons ay nagsabi ding ideal, perfect sana na anti-political dynasty law kung hanggang talaga sa fourth degree of consanguinity. Lamang, sabi din nga po ng COMELEC, pag lumampas tayo sa second degree, kahit third degree or lalo na fourth degree at this point in time, sa unang anti-political dynasty bill na hari nawa maipapasa natin into law, na baka ma-overwhelm yung electoral system natin. Dun pa lamang sa pag-check at counter-check ng mga birth certificates, certificates of marriage o SENOMAR, dun sa mga mapaghihinalaan na mag-e-establish ng dynasty relationship kung sila'y sabay-sabay o di kaya overlapping na tumakbo o magsilbi sa ating gobyerno, Mr. President. Kaya siguro yung isa pang punto dito sa tanong ng good gentleman, Mr. President, ay nabanggit ko rin dun sa sponsorship speech na ang isang batas na workable kahit hindi siya perpekto o ayon sa ating ideal o perfect version ng isang anti-dynasty bill ay ginagawang posible ang mas thoroughgoing o mas malakas pang batas sa hinaharap, Mr. President. So, Madam Sponsor, talagang kaya lang natin sinet lang sa second degree of consanguinity and affinity para lang maumpisahan natin. Isa po yon, Mr. President, para maumpisahan, pero sa isang hakbang na hindi lang for compliance, hindi isang hakbang na walang kwenta, pero may kwenta naman. Dahil nga po sa mga pag-aaral ng ASOG, ng Lente, na kahit hanggang second degree lang muna ang maisabatas, 30% na, 3 na sa bawat 10 elective positions ay mafi-free up, Mr. President. At wala pong nagpipigil sa mga susunod na kongreso na batay sa karanasan dito sa isang unang batas at mga leksyon natin dito, evaluation sa implementasyon nito, ay mag-file ng mga susunod na panukala na mag-aamyenda at magpapalakas pa po dito, Mr. President. Mr. President, Madam Sponsor, sa Section 3 pa rin ng bill, paragraph D, dinefine po natin yung partnerships without the benefit of marriage as referring to common law relationships between two persons who cohabit, declare, or present themselves to the public as a couple without marriage. It shall include civil unions, unions without marriage under Articles 147 and 148 of the Family Code, and any other contractual agreements similar to marriages or civil unions. For purposes of this act, parties in a partnership without the benefit of marriage shall be treated as spouses as defined above. Madam Sponsor, what is the rationale of this provision and why was it included in the definitions? The rationale of the prohibition, Mr. President, at kaya isinama po ito dito sa panukala ay dahil bukod po sa mga couples na mag-asawa, kasal sa simbahan o sa sibil man, mayroong long-term, years-long committed partnerships, nagko-cohabit sila
And therefore, yung usapin ng impluensya, bukod pa sa resources na maaring gamitin nilang mag-couple na nagko-cohabit sa isang matagal ng committed partnership, ay maaring mag-operate din bilang isang dynastic relationship. May Mr. President. will the chair interject, no? Yes, Mr. President. You are practically answering a question I posed many years ago in 1995, because we were tackling already the anti-political dynasty in 1995, and Senator Orly Mercado was sponsoring it. And indeed, it was the second degree of consanguinity, the most practical, and then spouse, the son, daughter, or father, all right? But the question we posed noon, I posed the question is that what happens to the mistress? You know, because you are disenfranchising the wife and the relatives, but the mistress can run and take over the position, di ba? And so, actually, the debate stopped there because Senator Gonzales, Neptali Gonzales, who was presiding, interjected when Senator Orly Mercado answered by saying, let's put it in the law. But Senator Gonzales said, you cannot legalize the illegal. And that was where we stopped. It has never been taken up until now. So perhaps this is your answer to that particular problem, no? Perhaps, Mr. You are President. incorporating the common law wife. Yes, exactly, Okay. Mr. Well, President. perhaps I can take off from this tomorrow after during my interpellation. Anyway, go ahead. Salamat, Mr. President. May If I may proceed. So add, I am just Mr. giving the President. background on that Opo. particular reason. Opo, maraming salamat po, Mr. President. And if I may, good gentleman, dagdag lang po dun sa paalala ni Mr. President. The bill really treats these partnerships as spouses to prevent the use of common law relationships as a loophole to circumvent the provision. Kung hindi po, yung mga nasa de facto relationships, pwede po nilang lusutan yung prohibition kahit na yung mga panganib ay nandoon and nandoon in the same way as for married couple. So, hindi po natin nililegalize iyon kasi wala naman sa panukalang ito ay nagli-legalize doon. Sinasabi lang po natin na nahuhulog din po siya sa scope ng prohibition, Mr. President. Good gentleman. Mr. President, tama po yung inyong paghahalimbawa kanina. Paano po kung tatlo yung mistresses? Sana po dito sa chamber natin, Mr. President, wala naman pong gano'n. Alam ko wala naman po yata. Hindi Then nga lahat po, po sila hindi po nalilegalize pero parang nai-encourage. Kasi po, Mr. President, paano po, sino po, sinabi natin cohabitation is one of them. Sino pong magdidetermine na merong cohabitation? Yung kapitbahay? Yung barangay kapitan? Kasi kahit na po sino, Mr. President, ikaw nagko-cohabit kayo. So, hindi sa ngayon, masasama siya sa prohibition. Hindi ba? Pwede niyang sabihin ngayon para lang hindi makalaban sa barangay, halimbawa. Tama po kayo, Mr. Sino President. po ang magdidetermine Yes po. nung factual situation ng cohabitation? Yung korte po ba? Yung administrative agency? O yung mga partido, Mr. President, sa pamamagitan ng affidavit? Baka yung magnunotary mawalan po ng lisensya kapag yung po ininotaryo niya. Basically, Mr. President, ang COMELEC po ang empowered sa panukala na mag-determine nito. Any evidence allowed by the rules of evidence of COMELEC in administrative cases may be used. Yung standard of proof ay dapat substantial evidence
in accordance sa iba pang administrative proceedings before the COMELEC. Nakalagay po ba Mr. sa President. panukalang batas o sa cohabitation, Mr. President, 6 months, 1 year, 5 years, para lang masabi na cohabitation, nakalagay po ba yun? Wala pong nakalagay na period of cohabitation, Mr. President, para i-establish Baka yung maging arbitrary cohabitation po na yun. kung wala. Dapat siguro, at least meron man lang period. Yes, Mr. President, at the proper time, bukas po itong representasyon sa proposed amendment kaugnay niyan. Meron pong nakalagay rito sa bill na presenting to the public na sila nga po. Na sila na nga, hindi po ba? Mr. President, what constitutes presenting to the public? Nagpo-post sila sa social media? O kaya pareho yung address nila? O merong testigo na magsasabi na they're presenting themselves to the public na sila po ay silang dalawa. Mahalaga po, Mr. President, yung sinabi ng good gentleman na yung fact na pareho po ang kanilang address. So, ibig sabihin, cohabiting nga. And presenting to the public, nagpapakilala po sila at nagpapakita po sila bilang isang couple. At meron po silang yung long-standing na or years-long committed partnership. So, lahat po nito ay mga katangian o mga tanda bilang presenting as a couple. They cohabit, present, declare themselves as a couple. Meron pong kaiba yung sitwasyon yan, Madam Sponsor, Mr. President. Paano kung sinabi naman ng isa, bakit kinakalat mong tayo? Hindi naman naging tayo sino po ngayon ang magdi-determine kung sino nagsasabi ng totoo? Pwede kasi siyang gumanti Ba't mo ko sinasama dyan? Hindi naman, kailan ba naman naging tayong dalawa? Hindi nga kita kilala. Sino-sino po ang mamamagitan ngayon, Mr. President? Mr. President, ang mamamagitan po dyan ay ang COMELEC din po. Yes. Yes. And Mr. President, ang magiging gabay po sa paglinaw niyan ay nasa Section 8 na other grounds for cancellation of certificate of candidacy or nomination. Halimbawa, yung letter A, malicious or frivolous filings to trigger the anti-political dynasty prohibitions contained in this act. So, pinagbabawal din po yung ganyang mga pagsisinungaling tungkol sa sino mang nagpa-file ng certificate of candidacy, Mr. President. Kaya po kasi ako nagbibilabor dito sa isyong ito, Mr. President, Madam Sponsor. Talaga pong kanina, ipinahayag ko naman medyo may pangamba po ako doon sa definition nga ng partnerships. Kasi po, doon sa Section 3, Paragraph D, nakasulat naman yung parties in a partnership without the benefit of marriage shall be treated as spouses. So, Mr. President, by treating the parties to such partnerships as spouses, it gives the impression or a semblance of legality by including them in the definition. Yun po yung medyo problematic para sa akin. Susubukan ko po, Mr. President, i-reassure yung good gentleman na hindi po natin nililegalize ang anumang hindi legal ngayon. Nothing in the bill legalizes those. Sinasabi lang po na sako po siya ng scope of prohibition. So, nag-i-impose nga po ng disqualifications at saka limitations. Hindi po nag-grant ng anumang favors. In fact, sa totoo lang, napipinalize po sila kasi nga po, nahuhulog po sila sa loob ng scope of prohibition. Tama po yun. Naintindihan ko po yun. Ang sinasabi ko, kahit kailan po, hindi talaga malilegalize. Kaya lang, the semblance or the impression na parang
sila na mag-asawa because it was precisely included in the definition na they are treated as spouses. I see, Kahit Mr. papaano President. po, makikita ng dahil nga naging definition sila na parang spouse, wittingly or unwittingly, nagiging ganun po yung pananaw. Pati yung mga bata, maaaring masabi nila, mga bata pa lang, mag-asawa pala. Trato pa lang, mag-asawa pala yan. Yan, nag-aaway siguro dahil sa politika, pero sa mata natin, dahil nakadepend sa batas, parang mag-asawa sila. I understand, Mr. President, yung concern ng good gentleman. I-reiterate ko lang po na treated as quote-unquote spouse only for this act and only for triggering the prohibition. So kumbaga, Mr. President, for practicality's sake lamang po, para kapag nagre-refer ang batas sa spouse, quote-unquote, it should include spouses, quote-unquote, without the benefit of marriage. And at the proper time, Mr. President, pwede pong tumanggap ng proposed amendment ang representasyong ito para gawing mas maingat pa yung wording, yung text ng panukala para matugunan yung apprehension ng good gentleman. Mr. Salamat President. po, Mr. President. Sa ngayon pa lang ay minumungkahi ko na, baka makalimutan ko po sa tamang panahon na alisin na lang po natin yung phrase na yun doon sa definition. Instead, ilagay na lang po natin, specify sa mga sitwasyon under Section 4. Baka mas katanggap-tanggap po yun. Sa akin naman po, opinion lang muna ito sa ngayon, Mr. President, Madam Sponsor. Very well noted, Mr. President. Pag-aaralan po ng representasyong ito para handang magbigay ng tugon sa period of amendments, Mr. President. Sa Section 14 po ng measure, Mr. President, in-enumerate po ninyo yung mga punishable acts. Ang sabi po natin dito, Mr. President, itong punishable acts na to, which shall be punished in accordance with the provisions of the Omnibus Election Code. Which provisions under the Omnibus Election Code will apply as to paragraphs D, F, and G of Section 14. We are getting the specific provisions of the Omnibus Election Code, Mr. President. Yun para pong makatulong. yun po munang paragraph D, Madam Yes. Sponsor, ay ito pong nakalagay, malicious or frivolous filings to trigger the anti-political dynasty prohibitions contained in this act. Yun naman pong letter F, resigning as elective office for the purpose of enabling a spouse or relative to assume or seek such position in contravention of this act. At yung G, any other willful act to allow the existence or perpetuation of political dynasty relationships as provided under Section 3B of this act. Ang tanong lamang po, ano pong provision ng Omnibus Election Code ang mag-a-apply dito sa tatlong talata, ay itong tatlong provisions po na binanggit natin? Yes, Mr. President, and dito na po yung relevant provisions sa Omnibus Election Code. Doon po sa meron pong tatlong provision sa Omnibus Election Code na nagre-relate dito sa letters D, F, and G sa Section 14 ng Panukala, Mr. President. Una po yung Section 263 ng Omnibus Election Code, Persons Criminally Liable, na nakasulat doon, the principals, accomplices, and accessories as defined in the revised penal code shall be criminally liable for election offenses if the one responsible be a political party or an entity, its president or head, the officials and employees of the same, performing duties connected with the offense committed, and its members who may be principals, accomplices, or accessories shall be liable, in addition to the liability of such party or entity. Pangalawa po, Mr. President, Section 264 ng Omnibus Election Code, Penalties.
Any person found guilty of any election offense under this code shall be punished with imprisonment of not less than 1 year, but not more than 6 years, and shall not be subject to probation. In addition, the guilty party shall be sentenced to suffer disqualification to hold public office and deprivation of the right of suffrage. If he is a foreigner, he shall be sentenced to deportation, which shall be enforced after the prison term has been served. Any political party found guilty shall be sentenced to pay a fine of not less than 10,000 pesos, which shall be imposed upon such party after criminal action has been instituted in which their corresponding officials have been found guilty. In case of prisoner or prisoners illegally released from any penitentiary or jail during the prohibited period as provided in Section 261, Paragraph N of this code, the Director of Prisons, Provincial Warden, Keeper of the Jail or Prison, or persons who are required by law to keep said prisoner in their custody shall, if convicted by a competent court, be sentenced to suffer the penalty of prisión mayor in its maximum period if the prisoner or prisoners so illegally released commit any act of intimidation, terrorism, or interference in the election. Any person found guilty of the offense of failure to register or failure to vote shall, upon conviction, be fined 100 pesos. In addition, he shall suffer disqualification to run for public office in the next succeeding election following his conviction, or be appointed to a public office for a period of 1 year following his conviction. And lastly, Mr. President, Section 265, prosecution. The Commission shall, through its duly authorized legal officers, have the power, concurrent with the other prosecuting arms of the government, to conduct preliminary investigation of all election offenses punishable under this code and to prosecute the same. In sum, Mr. President, the penalties for election offenses under the Omnibus Election Code will also apply to the offenses under our bill, Mr. President. Mr. President, I took note of those provisions. These are all encompassed under sections 263 and 264 of the Omnibus Election Code. But I also note, Mr. President, that these offenses only apply as defined under the Election Code. To my mind, Mr. President, the Election Code does not yet cover the prohibition on political dynasty relationships. That's the problem there. Mr. President, ina-aver po nitong representasyong ito na we can add to election offenses, at ito nga po yung isang layunin ng panukalang ito. Gusto ko pong makita yan sa mga susunod nating pag-uusap tungkol dito by way of, let's say, amendments, para lang po maging malinaw na talagang itong mga sinasabi nating prohibited acts, swak na talagang merong katapat na parusa na hindi sila makakaiwas. Kanina po, Mr. President, Madam Sponsor, naipahayag ko na talaga yung aking agam-agam. Hindi dahil sa ayaw ko itong political dynasty. Sa katotohanan po, Mr. President, nung ako po'y nasa mababang kapulungan pa ng ating Kongreso, meron po akong bill talaga ng political dynasty. Ako lamang po yatang nakapag-file. Hindi ko na po malaman kung anong Congress yun. Nakakalungkot pang iulat sa inyo, Mr. President. Hindi man lang po na agenda. Kaya ako po'y lungkot na frustrated ako talaga. Nabasa lang po on first reading, Mr. President. Hindi man lang po na agenda. Sabi ko talagang mahirap talaga yata itong political dynasty. After all, we are trying to enact a law which is obviously against the politician's interest. Basically, yun po kasi. Kaya naisip ko, Mr. President, kung babasahin po natin yung Article 2, Section 26 ng ating saligang batas, ay sinasabi po ang ganito:
The state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Kaya po tayo nangailangan ng batas dahil nga po dito sa sinasabi ng saligang batas na as may be defined by law. Pero Mr. President, kung sakasakaling magkaroon ng pagbabago sa ating saligang batas, ang gagawin lang po siguro natin, aalisin natin yung as may be defined by law. Doon sa amendment sa Constitution, sa Article 2, Section 26, ipiperiod na natin doon sa and prohibit political dynasties. Full stop. Para sa ganon, hindi na natin kakailanganin batas. Sa ganong sitwasyon, Mr. President, this provision will become self-executory. It will not need any law. Kung sakaling magkahirap-hirap tayo, Madam Sponsor, ito na lang po siguro yung pinakahuli na barahan natin. Kung sakali lang naman, hindi natin mailusot. Gusto ko pong ilusot talaga ito. Ako po talaga'y nagpanukala ng batas na tungkol dito sa political dynasty. Pero sa akin nga pong frustration, hindi man lang po na-agenda ng committee secretary. At tanungin ko po yung chairman, nginitian po niya ako, Mr. President. Hanggang doon na po. Natapos na po kami ron. Maraming salamat po, Mr. President, Madam Sponsor, sa inyong panahon. Salamat din po, Mr. President, sa good gentleman mula sa Tarlac at Pampanga. Huling tugon na lamang po sa kanilang huling sinabi. Actually po sinalaysay nung pagdinig nung mga resource persons na pinagdebatihan ngayon nung mga pagdinig ng Constitutional Commission. Pero yung current formulation natin sa Constitution ang nanaig. At siguro, kung mangyari yung sinabi ng good gentleman, yung ganyang klaseng pag-amyenda mismo sa saligang batas, baka po, nagbabaka sakali lamang po ako na baka maiiwan pa rin sa Kongreso i-define ano yung ibig sabihin ng political dynasties.